Morning, video presentation tayo nitong ating Peace Wi-Fi vending machine. And then ito yung whole set na merong outdoor AP, syempre yung mga cable, and then yung kanyang RGB LED, nandito na yung parts na yan. And then naka well mounted siya, well box na din, malinis and malapad para mas maraming coins yung malagay. And nandun po sa taas ng ating lahat ng parts, yung power supply, yung orange pie na board, and then yun. So naka VLAN ito siya using new Wi-Fi. Open WRT, close ko muna. Yan. So kaya yung wire natin dito na connected sa ating box is dalawa lang, isang blue at saka isang white. So yung white dyan is connected sa ating power supply, which is ito. Okay. So SMPS yung gamit nating power supply para hindi madaling masira yung ating coin slot. 12 volts, 5 ampere to rated yan siya. And then ito naman po yung ating wire, LAN cable na, which is i-connect natin ito siya. Itong LAN cable na to is connected to the new Wi-Fi port 1. Kung nakita nyo, umilaw-ilaw dito. Okay. So itong new Wi-Fi ito siya, boss, na tinalagyan lang namin ng tatak para sa warranty. Okay, para alam natin yung anong unit yung galing sa atin. So ito galing PLDT, this is the internet source. Tapos ito naman, port 1 is connected to yung nasa box. Okay? Tapos yung port 2 naman is basically connected to kasi meron siyang kasama sa set na outdoor AP. So bakit tayo naglalagay ng VLAN? Mamaya ipapakita natin yung function niya. So yan, kakabit mo siya sa outdoor AP na itong adapter na LAN. Tapos ito namang PoE port. Okay, may kasama na rin siyang cable. So yung cable na yan is basically yung pinakamahaba kasi yan ang connected sa yung gitnang port ng AP. So itong video is also parang tutorial na rin kung paano install. So yung outdoor AP natin is H-Link 924. Very compatible with our system na LPBN. May controls din kasi yan siya para sa anti-lag and para sa RTS and packet fragmentation na control. So yan, ilalagay mo yan sa mataas kaya medyo mahaba yung cable na to, then ikakabit mo sa PoE. So ito, saksaka ito sa loob, internal to, indoor na to siya. Tapos yung LAN niya ikakabit mo sa new Wi-Fi. So actually sa new Wi-Fi natin na VLAN, pwede ka pang maglagay ng medyo marami-rami pa. Meron ka pang dalawang port na pwede pang lagyan ng additional AP kung sakaling gusto mo talagang palakihin yung network mo. And kung gusto mo talaga na dagdagan pa yung dalawa, pwede kang bumili ng gigabit switch para mas dumami pa lalo. So lahat naman yun, mamamanage naman yan itong new Wi-Fi. So yun. I think that's all para sa ating tutorial sa connection. Ngayon naman, ipapakita natin kung maganda nga ba, kung mas maganda nga ba yung Wi-Fi kapag mayroon tayong VLAN config na naka-open WRT. Tapos nilagyan natin siya ng additional configs like anti-lag. Number 2 is yung ating ad block. Ibig sabihin yung mga abusive ads like mamaya papakita ko, hindi na siya ilalabas ng ating machine. Tapos yung pangatlo naman, i-block na rin yung buffer bloat. Let's say mayroong nag-YouTube, nag-Netflix, no? Nag-i-streaming, di ba? Yung mag-online sales, kasi meron din ganun gumagamit ng Wi-Fi natin na para sa ganung applications. So yan. So pag nag-off na yun, ibig sabihin ready na po siya, ready na yung gamitin yung ating Bendo box or Bendo machine. So ngayon ang gagawin ko is itong desktop ko kasi may Wi-Fi ito siya, no? Meron siyang Wi-Fi stick, so gagamit lang tayo ng Wi-Fi. Okay, so ito yung papakabitin ko sa Peace Wi-Fi para kitang-kita natin kung gumagana ba talaga siya. So first is, ipapakabit ko siya dito. Ito yung pangalan ng, kasi yung Peace Wi-Fi natin ngayon, meron niya siyang tatlong name. Peace Wi-Fi Vendo, which is yung AP, okay, na H-Link. Itong Peace Wi-Fi 2.4G, which is signal galing sa new Wi-Fi, and then Peace Wi-Fi 5G, which is also signal na galing sa new Wi-Fi. Kasi yung new Wi-Fi, dual band yan siya. Meron siyang 2.4G at saka 5G signal. So nilagyan natin siya Peace Wi-Fi 2.4G, Peace Wi-Fi 5G. So bakit hindi nakikita ng computer ko yung 5G? Kasi
yung stick niya hindi 5G capable. Pero yung ibang karamihan sa mga bagong cellphone, yung mga high-end na cellphone, pwede sila sa 5G. So again, ito yung sa Vendo natin, itong Piso Wi-Fi Vendo, itong Piso Wi-Fi 2.4G at saka yung Piso Wi-Fi 5G. So ito naman yung sa PLDT ko, no? Ito yung 5G, ito compare natin dito, connect ako dito. So ito direct PLDT ito. Yan. So ano yung magiging value kapag direct PLDT? Ano yung magiging value ng ating signal, no? So ngayon, ang gagawin ko is i-check ko yung value sa fast.com. Okay. Yan. So malalaman natin dito yung speed ng aking main signal or main Wi-Fi source. So PLDT ako 30 Mbps. So yan, nakikita natin yan. And makikita natin lahat ng values. Okay. So ngayon medyo may explain ako ng konti, medyo technical term sa network, Wi-Fi networking or signal networking, kung ano-ano yung mga values na nakikita natin dito in a very short manner. So I think mayroon akong isang video presentation din yun ng Vendo machine na ginawa natin, and then yun naman is in-explain ko talaga siya isa-isa, so medyo napahaba yung video ko. Pero kung gusto nyong i-check talaga kung ano yung explanation, meron pa akong ni-research na para ipakita talaga yung kung ano yung mga readings dito. So I think mas maganda kung ma-check nyo yan. Okay. So ang download ko 32, ang upload ko 37. Ito yung unloaded latency is basically my latency. Okay. Yung respawn rate ng yung di ba, kung sakaling naglaro ko ng ML tapos clinic ko papuntang right yung hero ko, request yung tawag doon. So yung request na yon isi-send yun sa server, which is yung internet server na server ng ML, tapos babalik yung respawn ng server. That's the time na gagalaw yung hero ko. So ito daw yung delay na yon, 12 ms. So napakabilis, 12 milliseconds lang. Pero that is unloaded. Ibig sabihin yan kapag walang traffic sa network ko. Ibig sabihin walang nagda-download, walang nag-Netflix, walang nag-YouTube. Pero sa Piso Wi-Fi kasi, hindi natin nagagamit ito. Literally, hindi ito nangyayari. Ang ginagamit natin parati is ito. Kasi kapag maraming gumagamit sa network, meron nag-YouTube, meron nag-Netflix, meron nag-streaming, nanonood ng video sa Facebook. So basically, ito yung nakukuha natin. So that is 231 ms. Lag na yan. Yan yung sinasabi ng mga bata na pag naglaro sila ng ML, pag click nila sa side, didikit pa ng konti bago gumalaw. So that is delay kasi yung pag-request niya puntang server tapos yung pagbalik, ganyan yung kalaki yung delay in milliseconds. So ito kapag connected ako sa PLDT. Diba? So ngayon, ito personal experience ko nung nilagyan ko ng OpenWRT yung internet namin sa bahay. Walang Vendo yung bahay namin. Yung ginagamit namin sa bahay, hindi namin nilagyan ng Vendo. Okay, sa ibang connection yung nilagyan namin ng Vendo. Basically, dalawang ISP to. So, yung isang ISP na gamit namin personally sa bahay, dati lag ako doon, naglaro ako lag. Kasi kahit ito yung speed ko, syempre maraming gumagamit sa bahay, hindi ako makapaglaro. Kasi ito yung nakukuha kong MS, Dota 2 or World of Warcraft. So, yan yung value ko. So ngayon, try natin kumonek sa Piso Wi-Fi Vendo. Okay. Yan, kukonect tayo, which is actually yung box natin dyan sa likod. So connected ako kagad, basically kasi meron akong time. Ito talaga pag desktop yung gamit, minsan ganito yung lumalabas eh. Naku muna, exit ko muna. Yan siya pag minsan desktop na. Meron akong time 4 minutes. So maglalagay muna ako ng time. Okay. I think kailangan ko ng Firefox para makita ng mabuti yung 10.0.0.1. Yan. Sa Google Chrome yung lumalabas, ewan ko kung bakit. So meron pa akong 3 minutes na lang natitira. So mag-insert money muna ako. Actually may loading na rin kasama yung license rin kasama yung set natin, pero hindi ko pa may explain to ngayon kasi hindi pa natin siya nasi-set up. Kasi yung pag-set up ng e-loading, diretso yun sa account ni customer. So insert money tayo. So pag nag-insert money ka, ganun po. Ang nangyayari is iilaw yung orange, yung pink. So lagay ako ng 5 pesos which is 1 hour. Piso na naman. So magkakaroon ako ng, ang piso ko kasi is 10 minutes, so 1 hour and 20 minutes. So magkakaroon ako ng additional time, which is 1 hour 23 minutes. So
Yung rate na yun, yung 5 peso 1 hour, piso 10 minutes, pwede nyo change yun. Madali lang i-change. May separate video ko na tutorial para doon. So yan, meron na tayong time para makpa natin. So, babalik ako ulit dito. Okay, close ko na to. Medyo nag-aano yung LPB yung bagong LPB sa Google Chrome. So, i-retest ko siya ulit. So, anong ginagawa ng OpenWRT sa aking system? So, sa setup ko, laging sinesetup ko to sa mga customer ko na nag-avail ng my VLAN is wala nang limit yung per user. Okay? Di ba mayroon yung nagli-limit tayo na ilang Mbps sa upload at saka download per user. Tinatanggal ko na yun siya. Kasi what it does is, na-experience ko kasi sa bahay. Sa bahay kasi di ba hindi ako naglalagay ng limit per user kasi hindi naman siya bendo. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng OpenWRT tapos kinonfig ko siya. Nilagyan ko siya ng config for ito SQM, Smart Queue Manager, tapos Adblock. Okay. So nakikita niyo yan. Ito kapag ako lang mag-isa yung gumagamit ng network. Kapag dumaan siya sa piso Wi-Fi or sa OpenWRT ng new Wi-Fi, yung meron siyang dumaan siya sa SQM. Ito yung loaded. So nakita niyo almost the same lang. Kung maglaro ako mag-isa, walang nag-download, tulog na silang lahat. Sample ganun, like ganitong oras. Ito yung nakukuha ko, 16 ms. Pag click ko, gagalaw siya kaagad, walang lag. Kapag marami sila, andyan na sila nag-YouTube, naglahat na sila, ito yung nakukuha kong value. So basically almost the same. So automatic na nag-adjust na yung ating system. Siya na yung automatic na mag-adjust. Hindi natin kailangan lagyan. Kasi diba dun sa ating LPB, sa 10.0.0.1/admin, diba? Pasok tayo dito. Okay, lagay ko muna yung password. Para maging tutorial na rin ito kasi medyo maraming nagtatanong kung ano ba yung ginagawa ng OpenWRT sa ating system. So yan. So dito kayo sa ating LPB, meron tayo sa speed limiter, di ba? Meron control dito. Ito yung global. So yung global is yung ilan yung gusto yung ibenta. So basically sa akin gusto ko ibenta lahat ng pumapasok sa SP. So, yung per user limit, di ba nililimit natin to mostly? Let's say 2 Mbps, 2 Mbps lang. So, kung meron kang OpenWRT na new Wi-Fi na maganda naman yung config, hindi mo na kailangan nilimit yung speed ng user mo. Automatic na siya. So, itong 20 Mbps na nilagay kong limit, yung nilagay ng OpenWRT sa akin, automatic na to. Kapag 5 kami, medyo bababa yan ng konti. Pero ang ginagawa talaga ng OpenWRT is ito. Itong loaded latency, pinapababa niya. Okay. So first yun. So kahit merong nag-YouTube sa internet mo, merong nag-Netflix, yung mga naglaro hindi masyado. Naapektuhan naman pero hindi masyado. Okay, tataas lang yun ng konti, magiging 36. So na-try ko na yan kahit araw, maraming gumagamit ng Wi-Fi sa bahay. Hindi naman ako nag-limit per user pero okay pa rin yung connection ko. Next is Adblock. Okay. So kapag wala kasing meron kang adblock, ito yung nangyayari. Okay. Yan yung nangyayari kapag meron kang adblock. So walang nangyayari. Basically wala kang makikitang mga kung ano-anong nakaposte dito. So ito yung antivirus ko to. So wala kang makikitang nakaposte diyan. Okay. So ano yung difference? Try kong kumonect directly sa PLDT. Di ba ito chunky one. Yan kasing direct PLDT ko ito eh. So, para ma-testing ko, naglagay ako ng direct PLDT. So, again, iti-test ko yung speed kapag direct PLDT. Okay, refresh ko muna. So, hindi pa siya nakakonect. Yan, di ba? Mas malakas yung value. Pero, unmanaged. Hindi kasi ibig sabihin na malakas yung value. Okay din siya sa latency ang gamings. So, malakas ba? Kung palakasan mag-download, mas malakas kapag direct ka PLDT. Pero, kapag naglaro ka, or nag-streaming yung iba, hindi ka na makakalaro basically. So, check mo na yan. Pag direct yung PLDT, nakikita mo yung loaded latency. Yung unloaded, mas mabilis kapag mag-isa ka lang. Pero pag marami kayo, ito yung makukuha mo. Which is lag. Especially kapag sa piso Wi-Fi, ito naman yung mahalaga, di ba? Hindi naman mahalaga to. Kasi ito yung gusto natin. Marami tayong client eh. Marami tayong naghulog sa atin. Okay. So, so kung hindi daw ililimit yung speed per user yung dito, okay. Kung hindi daw i-limit, paano kapag mag-share? So, sa bagong ito yung reason kung bakit, no. Sa bagong ni LPB kasi, hindi na pwedeng mag-share ng Wi-Fi. Let's say, 'di ba, bibili yung
Yung isang, hindi na pala ako connected sa LPB kaya di na siya mag-load. Okay, so ano naman, i-focus muna tayo dito. So yan, lag po siya kapag diretso PLDT. Kasi sa PLDT ako connected eh. Okay. So, punta tayo sa speedtest.net. Speedtest.net. So, ito yung diferensya. Kapag sa direct sa PLDT, since wala siyang ad block, kaya pala nag-load na kasi siya daan. So, puntahan ko na lang yung Mozilla. Kasi naka-cookie yun eh, kaya ganun din yung lumabas. Speedtest.net. Speedtest.net. So, ito, okay, ito kasing Mozilla, wala siyang cookies. Connected ako sa, sa PLDT. So, medyo lesser yung, mas malaki yung loaded latency pag PLDT yan, nag-load na siya. Okay, na-block na talaga yung ad block na talaga na. Naka-run pa yata yung ano ko. Ulitin ko lang, speedtest.net. So, hindi natin siya nga. So, ano bang ads yung speed test ngayon? Gogo Anime nga daw. GoGoAnime.so. So, ito yung mga ads. I think. Ayun, meron dito. So, ayun. Nabablock talaga. Or sa ano na ito. Kasi kahit nasa PLDT, nabablock na siya. Or dumadaan siguro. Yung pala yung sa bahay namin pala, meron na pala siya daang ad block. So, ulit tayo sa piso wifi. So, na-block pa rin. Ganyan yung ad block na sinasabi ko. Wala talagang lalabas. So, ayun. Pag connected tayo sa piso wifi, lowering speed, lowering download. Napansin niya, pag may gumamit na iba, di ba kanina 20? Tapos ngayon, nahirapan na siyang umabot ng 20. That's because meron ng ibang gumamit na network. Pero automatically, ang ginagawa ng anti-lag natin is, itong value na to, okay, gagawin niya sa yung usable, no? Ang purpose niya is always make this one closer to the unloaded latency. Okay? So, automatic siyang nag-adjust. So, hindi mo na kailangan i-control yung Hindi mo na kailangan i-control yung per user speed or speed limiter. Hindi mo na kailangan i-control ito. Kasi hindi naman to siya mag-share. Di ba mayroong mga natatakot na baka may bumili tapos i-on nila yung hotspot nila. So ngayon kasi bawal na yun kasi meron na tayong anti-tethering and network sharing. Ibig sabihin pag bumili yung isang cellphone, hindi na siya pwedeng mag-share or mag-personal hotspot sa kabilang cellphone. So automatic na yan, didetect ng ating LPB. So pwede ka nang maglagay talaga na hindi na maglalagay ng per user na speed. Okay. So, para maliwanag yun, kasi medyo mahaba na din yung video. Okay, para maging mas maliwanag siya, ipapaano ko na din yung ating parang Google. Okay, what is loaded and unloaded latency? So, ito, unloaded latency daw measures the round trip time of a request when there is no other traffic present on the network. Ito yung sinasabi kong round trip time ng request. Pag let's say sa Mobile Legends nag-click ka papuntang right, request mo yon. So, isi-send yung request na yun papuntang server tapos pabalik sa'yo. Yun yung round trip time. So, ilang ms yung milliseconds yun yung unloaded latency. Kapag mag-isa ka lang, there is no other traffic present on the user's network. So, loaded latency measures the round trip time when heavy data applications are being used in the network. So, ideally, those two values should be close to each other. So, yun po yung ang kailangan nating matutunan na kaya nga kapag meron kang appendability, ito yung nangyayari. So, next is, so, yun po yung function talaga ng VLAN kasi para sa mga gusto talagang magtunong kung about advantage niya. And also the reason why kung bakit hindi ko nilalagyan ng per user ng ating LPB. So again, subukan naman natin ngayon gumamit. Okay. Pareho lang ito. Computer man or cellphone, pareho lang din to. Ang nangyayari is subukan natin sa cellphone. Kasi
kung pwede bang maglagay ng coins. So syempre pwede din. Connect tayo sa Peace Wi-Fi Vendo. Off ko muna tapos on. Ang kasing ganitong cellphone, ganitong style nila. So yan, Peace Wi-Fi Vendo. So forward tayo sa LPB Wi-Fi index.php. Yun po yung nabasa ko sa taas. So insert money tayo. Pwede ka rin mag-load pero hindi ko pa na-set up yung loading. Yan. Kasi ang setup ng e-loading kailangan sa account nyo na talaga ng buyer. So yan, 5 pesos. Piso. Yan, done paying. Yan po. Pwede rin siya mag-accept ng 10. Actually 1, 5, 10 tapos bago at saka old. So tayo sa YouTube. So makita nyo na smooth na lagyan siya kapag merong VLAN. Okay. Minecraft. Yan. Wala na masyadong loading. That's because automatic na siyang kinokontrol. Hindi pala ito video. Tayo sa mga video. Yan. Automatic na siyang kinokontrol ng ating new Wi-Fi. Meron tayong smart router na ginagamit na dito, which is yung ating VLAN mismo. Okay. So advantage siya sa atin kapag yung customers natin hindi naglalag kapag naglalaro kahit marami sila. And syempre hindi na naman natin mapipigilan yung ibang tao na gumamit ng heavy data applications like manood ng video, manood ng Netflix, no, Korean drama. So hindi natin matatanggal yon sa kanila. That's why tayong mag-adjust, kailangan natin maglagay ng magandang manager. So yan, just presentation video para sa ating customer and we'll be sending tomorrow.